Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po dito sa ating live stream. Ang ating gawain ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Huwebes na naman po ng gabi ang ating pinanabikan na gabi sa Huwebes po. Dapat po lagi po tayong manabik dahil po atin na naman pong maririnig ang banal na salita ng Diyos. Ayan. Po ay dadalhin ng ating mahal na kapatid, ang ating butihing pastor. Isa sa mga pastor po ulit ng Valley of Praise. Ngayon po atin pong tawagin ang ating mga kasama dyan sa taas. Atin pong tawagin ang ating tagapanguna ngayong gabi. Siyempre siya naman po ang manguna kasi baka magsawa na po kayo sa akin sa pangunguna ko palagi dito sa ating stream na ito. Ang ating chairman ng The Blind Unity, none other than ang aking kabiyak, Rowel Rites Toliantes. Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga naandito. Parang malayo ka sa microphone mo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. Siyempre, mas maganda pa ako dyan sa gabi. At ngayon naman po ating tawagin ang ating magdadala ng banal na salita ng ating Panginoon, none other than Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating The Blind Unity official. Purihin po ang Panginoon sa bawat sa atin. Amen. Ayun po. Naririnig nyo na po ang aking mga nagagwapuhang mga kasamahan dito sa taas. Ayan po. At ito na naman po ang inyong habang lingkod, Lady MZ, ang inyong makakasama sa gabing ito mula sa pag-umpisa syempre hanggang sa wakas. Kaya samahan niyo po kami. Huwag po kayong umalis dyan sa inyong kinauupuan at ihanda ang mga presensya ng inyong sarili upang pag marinig niyo po ang banal na salita ng Panginoon ay malinis po lahat ang ating mga sarili. Ano po? At sa mga hindi pa natin subscriber ng ating The Blind Unity official YouTube channel, kindly subscribe mga kapatid sa pananampalataya at hit the notification bell icon upang updated kayo po sa mga content na aming i-upload, especially sa gawain na ito, ang ating night live devotion tuwing Huwebes alas 8 ng gabi. Of course, ang ating The Blind Unity FB page po. Sa mga hindi pa natin followers, paki-follow po ang ating FB page, paki-like and share upang marami pa po tayong mga kapatiran na makakarinig at ma-inspire natin sa
banal na salita ng Diyos. Siyempre po, nakaka-inspire po ang banal na salita ng Diyos, no po? Kasi lalo na po kung ating dalhin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kapag mayroon tayong Panginoon, pag mayroon tayong Diyos sa buhay, kahit po anong pagsubok at kahit po anong hamon, kaya natin harapin sabay. Ayan. At may pagtatagumpay. Ayan po. So, andyan din po sa comment section ang YouTube channel ng Valley of Praise. Paki-subscribe po ang YouTube channel ng Valley of Praise. Of course, yung kanilang FB page. Paki-follow din po at paki-like and share. Napapansin ko mga kapatid sa pananampalataya, wala pa pong nadagdag no sa kanilang or sa subscribers ng Valley of Praise. Paki-subscribe po kasi po diyan po ninyo maririnig ng ano po no ng madalas or makikita, mapapanood ang mga ganap ng Valley of Praise sa FB page nila at syempre po sa YouTube channel. Ayan, yan po ang YouTube channel natin sa Valley of Praise po. Paki-subscribe po at paki-follow ang kanilang page. Ayan po. So, hindi na po natin patagalin kasi ang ating oras po ay 8:00 na po mahigit ng gabi. Ayun po, so dadako na po tayo sa ating gawain at ating presider si Chairman, the Blind Unity Chairman. Ang ating opening prayer po ngayon, Chairman, ay si Brother Ray Mendoza. At ang opening song naman po ay si Rimelin Gabayo. At syempre ang closing song mamaya, ang inyong hindi, ikaw pala. Ikaw pala mamaya ang mag-closing. Di ba mag-introduction pa? Opo, so Muna. bago po tayo, okay, ikaw na bahala dyan. It's your turn. Sabihin nyo, okay? Yung Bago po tayo devotion. mag-umpisa, dadako po muna tayo sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't
magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Divine unity devotion, daluyan ng pagmamahal, Ihanda mo ang iyong puso hawakan at buksan ang iyong isipan. patungo sa Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos divine unity. na magbibigay sa atin ng kapanatagan, Sa presensya liwanag, tayo'y mag-iwag pag-asa sa awit na pag-uwi. at paglago sa ating pananampalataya Sa pagkakaisa, biyaya ng sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, mata ng Diyos. Nakikita pakikinig sa Kanyang banal na Ebanghelyo ng Diyos. at sa ating pagbabahagi nito. Kalungkutan, sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. Divine unity devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Tayo'y mag-iwag Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Ayan. Okay. Magandang gabing muli sa lahat ng mga naandito sa nakasubaybay sa ating programang Night Live Devotion. At tayo po ay sa gabing ito ay tayo po ay nasa panahon ng kumbaga ay pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. Talaga namang napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. At salamat din po dahil sa kabila ng tayo ay maraming pagsubok. Bawat isa sa atin may mga pagsubok pero nagtatagumpay pa rin po tayo sa tulong ng Panginoon na maitaguyod po ang ating Night Live Devotion at ito po ay sa tulong na ginagamit ng ating Panginoon, ng ating mga pastor. At yan, magandang gabing muli at purihin ho ang ating Panginoon. Ngayon po hindi na po tayo magpapatagal dahil medyo lumalalim na po ang gabi. Kaya po tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon at tayo pangunahan po sa panalangin ng ating pong kapatid na si Brother Ray Mendoza. Praise God. Music ICU Lord by Music Nightlife Devotion Prayer by Mendoza.m4 by unknown artist. 1 minute 1 second send at 7 landscape. Characters. Portrait. Music Rain Mendoza opening prayer Nightlife Devotion 2025.m4 by unknown artist. 2 minutes 6 seconds. 2.0 M. US. Default. Music Habitant October 30th. Music Nightlife Devotion Prayer by Mendoza.m4 by unknown artist. 1 minute 1 second. 973.5 KB send at 7:30 PM. Not seen slider. Record voice message. Mendoza.m4 by unknown artist. 1 minute 1 second. 973.5 KB send at 7:30 PM. Not seen slider. Back button. Ronald. Received September. Rock channel. Mahal Yan. Sent October 30th at 7:30 PM. Music ICU Lord by Link. Music emoji. Stickers. And Music Nightlife Devotion Prayer by Mendoza.m4 by unknown artist. 1 minute 1 second. 973.5 KB landscape. Portrait. Music ICU Lord by Link. Bio.m4 October 30th. Sandali lang po mga kapatid at tayo mag-play yung kanyang Landscape. opening prayer. Wait. Portrait. Home button. October 30th.
Music Capitan Pack Asa NG. Music Capitan Pack Asa NG Band. Music Rain Mendoza Opening Prayer Night Live Devotion 2025.m4 by unknown artist. 2 minutes 6 seconds. Music October 30th. Music ICU Lord by Lingabayo.m4 October. Music Capitan Pack. Music Capitan Pack Asa. Music Rain Mendoza Opening Prayer Night Live Devotion 2025.m4 by unknown artist. 2 minutes 6 seconds. 2.0 MD received at 4:26 p.m. Music Rain Mendoza Opening Prayer Night Live Devotion 2025.m4 by unknown artist. 2 minutes 6 seconds. 2.0 MD received at 4:26. Music Rain Mendoza Opening Prayer Night Live Devotion 2025.m4 by unknown Music Rain Mendoza Opening Prayer Night Live Devotion 2025.m4 by unknown artist. 2 minutes 6 seconds. 2.0 MD received at 4:26 p.m. Slider. Teka lang bakit ganun? Mukhang may problema sa line ni Brother Ray. News Go. Online. DH11 2025. 8:25 p.m. Messaging. New message. Inbox. Select. Inbox. App sheet 106. Bluetooth Canon D7:20 p.m. Bluetooth July 17. Bluetooth Vincent Rising. Bluetooth Opening D07/01. Ito na lang. Yung isa. Select. Met. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa panibagong gabi na upang kami ay makapag-worship at makapagpuri sa iyo, O God. Nagpapasalamat po kami dahil binless niyo po ang buong araw para sa amin. At Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo, O God, ang taong gagamitin mo upang magbahagi ng iyong mga salita, upang maging pagkain sa aming espiritual na buhay, O God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na palaguin pa ang aming pananampalataya at inilalapit din po namin sa iyo ngayong gabing ito ng Nightlife Devotion ang buong bansang Pilipinas na dumaranas ngayon ng paghihirap, O God, at dumaranas ng matinding problema dulot ng korupsyon. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin, O God. Patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya, O God, at ikaw po ang aming lakas. Hindi po kami iiral nang hindi niyo po kami tinutulungan, O God. Sumasamo kami, O God, sa iyong walang hanggang presensya at awa. O God, ikaw nawa po ang maghari sa amin. Ikaw nawa po ang maging lakas namin sa gitna ng aming mga pagsubok na hinaharap sa aming buhay. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at palakasin sa bawat araw ng aming panghihina. Ikaw nawa po ang maging kalasag ng aming buhay. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Ayan, talagang ano po, no? Talagang kahit po sa oras ng tayo mananalangin sa ating Panginoon, meron pa rin po talagang pagsubok, ano? Kasi alam po ng kaaway na once po na tayo ay makalapit at makapanalangin sa ating Panginoon, ay ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kahit po ang pananalangin ay talagang hinahadlangan, ano? Para wag makapanalangin. Pero sorry siya dahil mas makapangyari siya ng ating Panginoon at tayo po ay ginawa niyang mapagtagumpay. Ayan. Purihin po ang ating Panginoon at ngayon po ay dadako po tayo sa isang awitin, no? Dadalhin sa atin po ni Sister. Ayan. Remilyn Gabayo. Ayan, may linya ba yan? October from Music ICU Lord by Lingabayo.m4 by unknown artist. 3 minutes 32 seconds. 3.3 MD 7:28 p.m. Unseen Slider. Back media button. Back button. Back music by Live Devotion Prayer by Rain Mendoza. Music ICU. Music app. Music Rain Mendoza Opening Prayer by Music Rain Mendoza Opening Prayer by Music voice 2511002 Music by Live Devotion Opening Prayer Rain Mendoza. October 9. Music _ at Andios Parasad _ 1118 at Music Rain Mendoza Opening Prayer by Live Devotion. Regular voice test. Music Jubilee Santi Ray with the Music ICU. Music Jubilee Santi Ray with the IO.m4 by unknown artist. 3 minutes 51 seconds. 3.6 MD received at
yeah. Music ring, Mendoza open, music, music, back button. Home button, back button. Camera audio, yeah. Group, the blind using official TV. New messages. Received November 12th at 11:40 a.m. Ray Mendoza, music. Wait lang ha. Unread messages available. This is the end of Ray Mendoza music open in Ray Mendoza. Ray Mendoza music to unread November 12th. This is the end of November unread Ray emoji stickers and hits button. Ray Mendoza music open attached the button. Ray Mendoza music open in Ray Mendoza. F4 by no artist. 50 Ray Mendoza music to unread messages November 12th. This is the end of Ray October 29th. Ray Mendoza music by October 8th. Without your music voice, without your music opening songs of Ray Mendoza. 1.4 by no artist. This is the end of This is the end of October 2nd. John Carlos Rails music October message text box. Ray Mendoza music attached the button. Back button. Back Ray Mendoza music by with motion opening Ray Mendoza. F4 by no artist. 1 minute 56 seconds. 1.8 MB received and 10 4 out. Ray Mendoza music by with November unread messages of Ray Mendoza music opening Ray emoji sticker message text box. Attached the regular voice message. No back button. This is for apps only waiting for network. Home button. Page 1 of 2. Yung wifi, wait lang, walang signal ba? Messages at 100 notifications. Wait lang ha. Kung Pastor, walang sorry. wifi, sana hindi tayo naririnig. YouTube activity at April password found in file Facebook at Gmail. Recorder. Contact. Notes app messages at 1 Thursday date weather. Settings. Check ko lang itong isang phone ha. Sign state Sim Wi-Fi not connected. Wi-Fi assistant auto select repeat Wi-Fi on switch. Wi-Fi Wisconsin 5 network refresh check box on support. Ay, daming struggles, Lord, no? Pero tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Kasi alam natin na talagang ito po ay mga pagsubok sa atin ng mga kalaban. Pero alam natin na tayo po ay may pagtatagumpay po tayo dahil meron tayong Diyos na buhay na sa atin po ay nakaagapay. Wait lang po. Change password button. Okay button. Wrong password for support. Change password button. Okay button. Wrong password for support. Okay button. Back button. Wi-Fi. Fidget duty. Now level 2.42 support. Refresh check box unchecked. Loading. Wi-Fi on switch. Manually added at Wisconsin 5 settings. Advanced settings. Space. Navigate up Wi-Fi. Scan. Wi-Fi on switch. Wi-Fi assistant auto select Wisconsin 5 settings. Refresh check box support. Wi-Fi details. Support. Wi-Fi on switch. Scan. Wi-Fi. Navigate up button. Space. Advanced Wisconsin 5 settings. Manually Wi-Fi fidget duty. Wi-Fi now. Wi-Fi details. Lemon voice. Scan. Wi-Fi. Navigate up button. Space. Back button. Settings. Other wireless Bluetooth off. Wi-Fi not connected. Wi-Fi Wisconsin 5 network refresh check box unchecked support. Wi-Fi on switch. Wisconsin 5 settings. Advanced settings. Wisconsin Navigator Wi-Fi details. Now house 1.1 Wi-Fi scan. Wi-Fi. Navigate up button space. Advanced Wisconsin 5 settings. Navigator Wi-Fi now house 1. Wi-Fi details. Fidget duty. Wi-Fi 2.4 TH scan. Wi-Fi. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakakonect sa wifi. Yung Realme. My God, wait lang. Ano nangyari dito sa wifi? Kaya siguro yung mag-play yung isang, Music mode. yung prayer ni Brother Ray. Ayaw mo lang eh. Music player. Now playing. Don Bone Give Thanks 8/16 027 313. Back. Playlist 05. Give Thanks. Lang, hanap na lang ako ng Back. Playlist. Playlist 05. Playlist. Playlist 02. Playlist 01. Playlist. After in the width. Select. After in the width. After in the width. 1 hour 40 minutes. And Subacted and Dio Zepa. A beauty beauty mode Pantino. Select. Now. Ako na lang po mag-opening song. Ay buti-buti mo
Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Iyong kaawat magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat mong magmahal. Ang iyong katawan ay makawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi makabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kapawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan at kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan po. Purihin ho ang Panginoon. Sapagkat tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Sabi ko nga ay bawat ginagawa natin, lalo na ang ito sa night live devotion ay marami talagang pagsubok na ibibigay para lang mahadlangan. Pero salamat po at ang Diyos ay lagi na andyan upang tayo po ay gabayan. Ayan. Ngayon po ay binabalik ko po sa aking kabiyak para po siya po ang magpakilala sa ating pastor na gagamitin ng ating Panginoon.
Okay po, maraming salamat po sa ating presider. At ayan po, tunay nga pong napakabuti at dakila ng ating Panginoon dahil ika nga ng ating presider, marami mang hadlang o marami mang mga struggles na naharap natin ngayong gabing ito, no? At paumanhin po sa mga errors po. At yan po ay parte ng ating struggles dito sa ating ating ginagawa or gawain, no po? At alam po natin na marami pa po tayong pagdadaanan na mga pagsubok, but still God is good all the time, and all the time Screensaver. God is Screensaver. good dahil hindi niya po Recently tayo pinababayaan. Recently played. Ayan Most po. played. Divine Unity playlist 06. Playlist 05. Select. So, tayo po ngayon ay dadako As we add Play-Doh and Florida, I offer my faster download the option page. sa ating Vincent Ryan opening pinaka-espesyal na gawain, devotion. Give thanks. ang pagdala Select. o paghatid ng banal na salita ng ating Panginoon na pagdalhin ng ating mahal na kapatid, ang ating mahal na pastor sa Valley of Praise, none other than Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos na banal sa ating buhay at welcome po sa panibago na namang episode ng ating Night Live Devotion. Sa lahat po ng sumusubaybay, pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Magandang gabi sa iyo, Ate Mary Ann. Purihin po ang Panginoon sa buhay mo at patuloy tayong ginagamit ng Panginoon. Salamat po sa oras na ito. At muli, Yes po. tayo po ay makapag-umpisa ng ganitong gawain. Parang kailan lang pero nasa ika-37 episode na tayo. Yes po, episode 37. At marami pa tayong pagsasamahan, marami pa tayong ibibigay na pagkakataon sa atin ng Panginoon na Amen. kung saan ay makakapagpalakas pa tayo ng bawat mananampalataya. Yun po yung Yes po. isa sa dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Ang mga bagay na ito ay upang tayo ay makapaghayag ng salita ng Diyos at higit po sa lahat, makapakinig ng salita ng Panginoon sa abot po ng ganitong kaparaanan, ng ganitong platform. At ako po ay palaging nagagalak sapagkat tayo ay binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. Ganoon din po sa atin, kung narinig nyo to ngayon, mga tagapakinig, mga gilo natin tagapakinig, ay tayo po ay binibigyan din ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. At hindi po lahat ay may ganitong pagkakataon sapagkat isa ito sa napakahalagang bagay na tayo ay makapag-aral ng salita ng Panginoon at makilala pa kung sino ba at ano yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Yes, At higit sa lahat ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy mong ginagamit yung bawat isa. Ang kakayahan po, Panginoon namin, ay patuloy mong pinagpapala, Panginoon, ang mga bagay na ito upang kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo, makapaghayag ng simasa. Ang dalangin ko, O Diyos, sa mga nakikinig, Panginoon, magkaroon, O Diyos, ng sa bawat buhay ng bawat sa amin, sa salita mo, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan. At kayo po, Panginoon, ang kumilos sa bawat sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ng mga tagapakinig, ang mga kapatid namin po, Panginoon, na kung saan po, Panginoon, ikaw ay kinakailangan sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako po mag-umpisa sa isang katanungan na meron na
kagaya po ngayong magpapasko, meron na po ba tayo na pinagbigyan ng bagay na alam natin na mahalaga sa ating buhay, pero kinakailangan nating ibigay para sa iba. Naalala ko ang Panginoong Diyos na ang Diyos Ama nang ibigay sa atin ng Panginoong Kristo. Isa pong halimbawa ng pag-ibig niya na yung kanyang sinabi sa John 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ngayon po ay buwan ng Disyembre at marami po sa atin ay siguro nag-iisip na kung ano yung mga ireregalo sa mga inaanak, sa mga bagay na kung saan ay ibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay. Ano po, ngayon po ay pag-usapan natin ang isang pangyayari sa Biblia na hanggang ngayon ay inaalala pa. At mayroong isang pangyayari sa Biblia na kung saan ay ang mga Pariseo ay nagkaroon ng isang kainan sa lugar ng Betanya kasama ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad. At meron doong isang babae na kung saan ay hindi siya imbitado. Bigla na lang siyang pumasok sa eksena at may ginawang kakaiba. Mayroong ginawang bagay na kung saan ay yung sinasabi na significant na ginawa niya. Tunghayan po natin, basahin ko po ang aklat ng Mateo. Ang aklat ng Mateo, sabi sa Mateo chapter 26, umpisahan ko po sa verse 6. Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na ketungin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Datapwat nang makita na ito ng mga alagad ay nagagalit sila at nagsasabing ano ang layo ng pag-aaksayang ito sapagkat ito'y maipagbibili sa halaga na maibibigay sa mga dukha. Datapwat nang mahalata ito ni Jesus, sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Verse 12, sapagkat sa pagbubuhos niya ng ungwento sa aking katawan, o yung pabango po, siya sabi ito ay pabango, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alala sa kanya. Purihin po ang salita ng Panginoon sa pagkabasa po. Yan. Meron po tayong 3 puntos na pag-aralan. Gusto pong makita yung puso nitong isang babae na ito na nag-alay ng mamahaling pabango sa Panginoong Kristo. Sa ibang aklat po, chapter 14 verse 3 to 9, binanggit din po ang kwento na ito. Ito po ay parehas po ng binanggit doon sa Mateo chapter 26. Doon po sa Marcos, tinutukoy po ito na sinabi ay
ang babaeng ito ay may dalang sisidlan, alabastro o alabaster jar na puno ng mamahaling pabango na purong nardo at binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Una po is gusto ko pong makita natin yung puso lumalapit kay Jesus. Lumapit ang babae sa kabila ng kanyang nakaraan. Marahil po sa atin sa panahong ito, lalapit lang po tayo sa Panginoon or naiisip natin na makapanumbalik lang tayo sa Panginoon kapag perpekto na ang nangyayari sa ating buhay. Ano pong ibig ko sabihin? Kapag lahat ay maganda na. Pero hindi po iyon mangyayari sapagkat malinaw na sinasabi sa atin ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay magkakaroon lamang ng kaayusan kung tayo po ay lalapit sa Panginoon. Gusto ko pong makita natin yung senaryo na may mga tao rin na magkukwestiyon ng iyong pananampalataya. Ang sabi ng mga alagad sa ating binasa is may mga tao na talagang akala niya yung ginagawa mo para sa Diyos is pag-aaksaya. Ano po? Pag-aaksaya ng oras, kagaya po ng ating ginagawa. Minsan, akala ng iba ito ay pag-aaksaya lang ng oras na bakit tayo makikinig o maglalaan ng ilang oras o ilang panahon, konting panahon ng ating buhay upang pag-aralan at makinig sa salita ng Diyos katulad ng ating ginagawa. Maaari nating itong ilaan sa ibang bagay na kung saan ay alam natin na magkakaroon tayo ng kapakinabangan. Ito po yung nakakalungkot sa panahon ngayon sapagkat maraming tao po ang naghahanap lamang ng kapakinabangan. Para bagang ang lahat ba ng bagay ay may kapalit. Na kapag gumawa tayo ng isang bagay, kailangan tayo ay mayroon ding mapapakinabangan. Subalit ang babae na ito ay kakaiba sa lahat sapagkat bigla na lang siyang pumasok at binasag. Sabi ng aklat ng Marcos, binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa lahat ng pabango sa kanyang ulo. Gusto ko pong makita niyo po na nung panahon po ng mga Hudyo, ang mga tao na gumagawit ng pabango ay dalawa lamang po. Ano po yun? Yung mga babae po na patutot. Alam niyo po yung mga babaeng patutot? Yung mga prostitute sa panahon na yun. At yung mga taong patay na. Yan lang po ang mga ginagamitan ng mga pabango. So, nung tong babae na ito na lumapit kay Jesus ay binasag niya ang lalagyan ng pabango. Actually, pwede niya naman pong ibuhos lang at iwanan ang lalagyan. Di ba po? Pero binasag niya, itong babae na to, sa kabila ng kanyang nakaraan, ay kaya niya binasag, ayaw niya nang balikan ang kanyang dating buhay. Hindi tayo makakapasunod ng totoo at ng tuloy-tuloy sa Panginoon kung meron tayong dala-dala sa ating nakaraang buhay. Amen. Matatandaan po natin na sa ating binasa salita na ito ay kino-question ng mga tao. Ang sabi ng mga tao o ng mga Parseyo na kung alam niya lang, kung nalalaman niya lang, sa ibang version po ay kung nalalaman niya lang kung anong ugali o anong isang makasalanang tao, ang babae ay hindi niya ito papasinan. Pero hindi po ganoon ang ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po ay laging nariyan at pinapansin ang bawat ating ginagawa. Mapapansin din po natin na sa Marcos chapter 14 verse 5, sapagkat ang pabangong ito ay maipagbibili ng higit sa 300 dinar. So napakalaga po. Yung alabaster jar na po ay napakalaga, katumbas po yun ng isang taong sahod ng isang manggagawa. Kung po tayo ay sumasahod ng isang manggagawa na minimum wage, ang katumbas po ito is 1 year na salary. Pagkatapos ay babasagin lang sa harapan ng Panginoong Hesus. Pero kakaiba po ang ginawa ng babae na ito. Ano po?
ituloy po natin yung paglapit ng yung pusong ng babae na ito na may kababaang loob at tunay na pagsisisi. Ang kalugan po ng pagsisisi ay pagbabago ng pag-iisip. Pagbabago ng ating pag-iisip na kung saan ay gusto na talaga natin baguhin yung kalalagayan ng ating buhay. Ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa puso na handang lumapit. Alam niyo po, ito po yung nagiging dahilan at nagiging hadlang kung bakit maraming tao ang hindi nakalapit sa Panginoon dahil gusto natin isipin at inilalagay natin sa puso't isipan natin na tayo ay hindi na natin kailangan ang Diyos sa ating buhay. Lalo na kung pagka meron tayong may mga magagandang pangyayari sa ating buhay. Well, sasabihin ko po sa inyo, ang tunay na pagsamba po sa Panginoon ay kailangan po may sakripisyo. Binasag niya ang alabaster jar, mahalaga at walang pag-aalinlangan. Yung mahalagang bagay, tingnan niyo po basag na pero tinatanggap ng buo ng Panginoon. Kailangan po Amen. yung puso natin, pusong basag ang tinatanggap sa atin ng Panginoon. Pagsamba na may halaga at hindi po convenient lang. Sino po dito yung nakaka-relate sa ating kwento na yung tunay na pagsamba is yung palagi tayong nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon? Ano kaya yung ating alabaster jar na kailangan nating isuko o isurrender sa Panginoon? Itong babae na ito, yung sinuko niya yung dati niyang buhay. Sapagkat kung iiwanan niya ang lalagyan at ibubuhos niya lang ang mamahaling pabango sa paanan ng Panginoon Kristo, maaari po siyang bumalik sa dati niyang buhay. Gusto po ba natin na magkaroon tayo ng pagsamba na meron tayong significant na ginagawa sa ating Panginoon? Yung pagsambang hindi nakakalimutan ni Jesus. Kakaiba po ito. Sabi ng Panginoon sa ating binasa kanina, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito ay laging sasaysayin ang ginawa ng mga babaeng ito. 1,000 years po ang lumipas nung ginawa ito ng babae na ito, pero hanggang ngayon, naaalala pa rin. And yet, nakasulat sa Biblia. Ito po yung napakaganda nating isipin na kung saan is may mga bagay tayo na alam natin na kailangan nating isuko sa Panginoon. Kagaya ng babae na ito na binabanggit sa Biblia. Amen? Ang kailangan po natin is yung lumapit po tayo sa Kanya. Dapat basagin yung sisidlan ng maaring ito ay hinanakit, mamaaring ito ay pagmamataas, mamaaring ito ay mga kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa. I don't know kung ano po iyon na tinuturing natin o tinitingnan natin na mahalaga sa atin, pero ang kailangan po natin ay basagin. Ito po yung sinasabi na magkakaroon po tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo kung lagi po tayo magkakaroon ng pusong basag. Amen? And then, yet, ibibigay po natin yung ating kabuoang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po tayo mabibigo at hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen po? Kaya napakabuti po na Yes, Lord. ating Panginoon sa ating buhay. Yung kagaya po ng babae na to, yung binigay niya yung pinaka-the best para kay Jesus. Gusto ko po makita natin yung approach ng babae na ito na despite of her sinful past, hindi maganda, marahil ay nakakahiyang ikwento, marahil po ay masakit niya, pumunta siya sa Panginoon intentionally at hinakahanda na wag mag-worship at naandun po yung courage niya. Yung courage niya despite of criticism. Ang nakakalungkot po, minsan yung kapwa din natin mananampalataya, kagaya ng mga alagad na hindi nila maintindihan yung damdamin ng babae na ito. Gusto niya lang lumapit sa Panginoon. And yet, yung pang mga disciple ang nagsabi na, anong klaseng pag-aaksaya ito?
Actually, ang iniisip ng mga alagad is ministry din eh. Kasi sabi ng mga alagad, pwede naman natin itong ipagbenta. Maganda po, di ba? Maganda po yung kaisipan. Pwede po nating ibenta at yun ang alabaster jar is patapos yung pinagbentahan ay ipagbili at ipamigay sa mga mahirap yung pinagbilhan. Maganda po yun. Pero ang gusto po ng ating Panginoon is yung natural na pagsamba at walang halo na kung saan is hindi natin iniisip yung sasabihin ng iba. Alam niyo po yung meaning ng alabaster na dyan? Kailangan po yun nababasag at maibuhos completely sa paanan ni Jesus upang matuto tayo ng tunay na pagsamba. Some criticize kung bakit tayo nag-aaksaya pero ide-defend po tayo ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, tigilan nyo siya. Iwanan nyo siya. Kahit marami siyang nag-uusga, napakasarap po na ang Panginoong Diyos ay ang nagtatanggol sa iyo. Kaya sinabi ng Panginoon, sa ginawa niya saan man dalhin ang ibang ipangaral, ang ebanghelyong ito ay alalahanin ang ginawa ng babaeng ito. Kaya po nakakatuwa. Ito po yung gusto ko matutunan po natin sa pagbasag ng alabaster jar na yon is yung pagpupuri po sa Panginoon. Yung worship natin flows from gratitude na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. And worship prepare us for God's purpose. Hindi po pwede na magpupuri tayo sa Panginoon tapos hindi po matutupad yung purpose ng ating Panginoon sa ating buhay. At ito po yung pinakabigat, yung requires total surrender sa ating buhay. Amen. Sa mga nakikinig po, gusto ko pong pagbulay-bulayan ang ating mga binasang teksto. Ano po ba yung ating alabaster jar? Yung ano po ba yung bagay na ating pinapahalagahan? Naalala ko si Abraham, yung panalangin na actually gusto rin ni Abraham magkaroon ng anak, pero ng Diyos yung anak ni Abraham, ibinigay niya pa rin pabalik sa Panginoon. Alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, yung lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, mas maganda, palagi pong nasa sa kamay ng Panginoon para po naiingatan. Ano pong ibig sabihin? Yung buhay natin, yung ating precious life na ang nagbigay ay siya ang Panginoon, at palagi po dapat yan ay nasa sa Panginoon para palaging naiingatan. Ngayon po, are you willing to break it for Jesus? Yun po yung iiwanang katanungan. Worship Him daily, not just only Sunday or may mga pagkakataon na ganito, kundi po yung araw-araw natin na pagkilala sa ating Panginoon. And yet, makikita niyo po yung tunay at totoong pagbabago at walang ibang sasabihin. Nakakaingit po yung babae kasi po, sinabi ng Panginoon, ang gustong-gusto ko po doon is yung saan man ipangaral ang ebanghelyong ito. Di ba nakakahanga yun na meron kang significant na nagawa para kay Jesus? No, nasubukan mo ba yun na meron kang significant na nagawa para kay Jesus na saan man dalhin yung ebanghelyong ito, laging alalahanin ang iyong ginawa? Napakasaya noon kasi noon is yung bagay na hindi mananakaw sa iyo, hindi mawawala sa atin, kundi palaging alalahanin, kagaya ng ginawa ng babae na yon. At nung pasagin ng babaeng ito, ang alabaster jar na yon, nagkaroon po ng mabangong samyo doon sa loob ng tahanan na iyon. Kapag po na-surrender natin yung ating buhay ng buong buo sa Panginoon, hindi ba nagiging mabangong samyo tayo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at tatanungin nila, ano bang meron ka? Hindi ba napakaganda na kapag tayo ay
naibigay natin yung buhay sa ating Panginoon at palagi kang masaya kahit na may mga pagsubok, alam mo na andyan ang Panginoon sa ating buhay. Sa mga nakikinig, marahil may mga bagay ka na gustong gawin sa iyo ng Panginoon, pero hindi makapag-penetrate ang salita ng Diyos sa iyo or makabagay na makapag-satisfy sa iyo sapagkat meron kang hindi binabasag. Kumbaga, nililimitahan mo, ina-isolate mo yung sarili mo, nililimitahan mo yung sarili mo na binibigyan mo ng boundaries. Dapat po, kapag kilos ng Panginoon sa ating buhay, walang boundaries. Ano po ba yun? Boundaries yun. Marahil ay yung mga malaling gawa natin, mga bisyo natin. I don't know kung ano yun. Pero God is talking to you right now na kagaya ng babae nun, kinakailangan mabasag yung ating buhay, yung ating puso. At yun lang magiging katwirang pagsamba sa Panginoon. Jesus is worthy of your best. Break the jar. Pasagin po natin. Sama-sama po tayo magpabasag sa Panginoon. Marahil na ikaw ay nagde-desire ngayon na gamitin ng Panginoon sa ibang pagkakataon o sa iba-ibang kaparaanan. Pero why don't you just simply come to the feet of Jesus and kagaya po ng babae yun, bila isang makatwirang pagsamba ay mabasag po yung ating buhay. At yet then, doon na magsisimula yung ating pagbabago ng totoo at tunay sa ating buhay. Nakakalungkot po kasi sa panahon ngayon sapagkat kakaunti po, bilang na lang po ang gumagawa yan, nagpupuri pero hindi nagpapabasag. Naglilingkod. Magkaiba po yun. Pero ang gusto po ng Panginoon is yung lagi tayong nasa kanyang paanan at asahan po natin ang gabay, pag-iingat at pagbabago sa ating buhay. May mga sitwasyon po sa ating buhay na kung saan ay ang Diyos lamang po ang nakakapag-ayos. Sinasabi po sa akin ng Panginoon ngayon is maraming nakikinig ngayon is yung mga broken relationship. Yung mga broken relationship, ma-restore po yan. Ilagay po natin yan sa paanan ng Panginoon. Lay down our pride, lay down our position, lay down our possession. Yung babae na po yun, yung inilatag niya yung kanyang nakaraan. Actually, mahirap po yun. Yung hindi ka imbitado sa isang lugar, tapos pupunta ka. Tapos mag-iiyak ka doon. At sinasabi ka na, mahirap po yun. It is an act of faith. It is a stepping of faith. And then, pangalawa po is yung position ng babae na yon, na hindi siya pumunta kay Jesus para manalangin, hindi siya pumunta kay Jesus para humingi, hindi siya pumunta kay Jesus basta gusto niya lang isurrender yung kanyang sariling buhay. Dahil siguro yung babae na is nakakaranas na ng kapaguran, pagkasawa, na alam niya na ang tanging paraan lang ay ang makalapit sa paanan ni Jesus. At dinala niya yung kanyang valuable possession. Yung inaakala po natin na mahalaga sa atin, yung bigat ng problema or yung sariling pasanin, yan po yung gustong-gusto ng Panginoon na ating ilatag sa kanyang paanan, basagin sa kanyang hanapan upang makita po natin yung gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, sa pagkakilala ko po, sa pagbabasa, gawing posible ang imposible. Marahil na ikwento ko na po sa inyo na ang inyong likod po ay kagaya rin po ng minsan ng babae na yon, at nung naibigay ko lahat sa Panginoon, and yet truly naramdaman natin yung kapayapaan at yung paggamit sa atin ng Panginoon. Sa ngayon po, ang inyong pong lingkod ay patuloy ginagamit ng Panginoon. Purihin ang kanyang manal na pangalan. Marahil po sa atin ay iba ng kwento sa kwento ko, pero isa lang po ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito, sa bawat nakikinig po, na ang bawat bagay na dinadala
sa paanan ng Panginoon ay nagkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. I pray na natutunan po tayo. Salamat po at samahan kayo ng Panginoon. Sige po, allow me to pray for you. At kagalakan ko po na kayo po ay ipanalangin. At bago ko po mapanalangin ay nais ko po munang hingin ang konting oras. Siguro kahit mga 10 segundo na sagutin lang ang katanungan na aking ibibigay na ano yung bagay na gusto mong gawin sa iyo ng Panginoon. Pangalawa po is ano yung bagay na kaya mong isuko kapalit na yon. Gaya ng babae na binasag niya na yung dati niyang buhay. Ayaw niya na yung dati niyang buhay. Yung rejection, yung actually siguro wala na naniniwala sa babae na yon. Hindi ko alam. Kasi ang base sa ating punto na pinasa is ang babae nito is dating prostitute. Yun yung bagay na yon ang ginagamit niya upang patuloy siyang magkasala. Kasi yun na yung buhay niya. Ginamit niya yon at binasag niya sa paanan ng Panginoon upang hindi niya na mabalikan yung dati niyang buhay. Pangatlo is ano yung significant na kaya mong gawin na masasabi ng Panginoon na saan man ipangaral ang ebanghelyong ito at kagaya ng babae na yon ay aalalahanin ang kanyang mga ginawa. And yet truly na hindi nagsisinungaling ang Diyos sapagkat hanggang sa ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa atin bilang isang mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Salamat po sapagkat patuloy mo kami tinuturuan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, hayaan mo po o Diyos na maging silbi kang ilaw sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, ng mga bawat nakikinig na tulungan mo kami, Panginoon. Ang aming buhay at aming sarili ay palagi namin mailapit sa iyo. Sapagkat, Panginoon, nais na namin na maramdaman yung kapayapaan at kaginhawahan. Katulad ng isang babae na ang mamahaling alabaster jar. Hindi na, Panginoon, hindi tiningnan ng babae kung gaano ito kamahal. Hindi tiningnan ng babae kung gaano ito kahalaga. Ikaw ang tiningnan niya, Panginoon, sapagkat nais po ng babae na yon na magkaroon ng pagbabago sa aming buhay. Panginoon, dalayan ko, O Diyos, sa mga nakikinig. Ipuin po sila. Alisin po, Panginoon, ang kapigatian, kapaguran, maging ang mga kasakitan sa pangalan ng Jesus. But Lord, palitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan, ng kasaganaan po, Panginoon. At sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong salita, hayaan mo, O Diyos, na ang bawat pakikinig, Yes, Panginoon, Lord. na naman po, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan ay magkaroon ng kagalingan sa pangalan ng Jesus. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang dakilang na anumang sugat ay kaya mong gamutin. Anumang sitwasyon, Panginoon, ng buhay ng bawat isa, Panginoon, ay kaya mong baguhin, O Diyos. Sapagkat ikaw noon, ikaw bukas, at ikaw ngayon. Sa iyo lamang, Panginoon, umaasa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang The Blind Unity of Peace. I pray, Panginoon, for this coming season, hanggang sa mga susunod pang taon, Panginoon. Samahan mo po kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng direction, Lord. We ask direction, Panginoon, that comes from na kung saan mo kami, Panginoon, dadalhin ay palagi mo kaming samahan. Sa pangunguna ni Ate Mary Ann, ng kanyang may bahay, at ng kanyang asawa, Panginoon, at ng ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanila, official, Lord, provide their daily needs, Lord Jesus. At sa mga po nakikinig, Panginoon, ang pag-ibig at kapahingahan ay sumaamin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa mga nakikinig mo, Panginoon, ano man yung aming kalalagayan sa sitwasyon ng nais mo kami, Panginoon, abutin. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito.
Pagpalain ka na mo ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. And amen. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Yes, Salamat po sa Lord. inyo at God bless us all. Yes po. Ayan. Ayun po, narinig na po natin ang banal na salita na hinatid ng ating mahal na kapatid, ang butihing pastor ng Valley of Praise, Pastor Jervin Enriquez. Maraming salamat po, Pastor Jervin, sa iyong paghatid o pagbahagi ng napakagandang mensahe ng Panginoon po banal na ang salita ng Diyos. At tunay nga pong kailangan lang po nating mag-submit palagi sa Panginoon. Kailangan nating basagin anuman ang mayroon tayong mga nais na hindi na natin balikan, no? Yung buhay natin noon na ayaw na nating balikan, kailangan po nating wasakin or basagin po at isubmit ang lahat sa ating Panginoon. Kasi po siya po ang magtatama ng ating mga mali, siya po ang magbigay ng katagumpayan sa ating buhay, lalo na po sa ating spiritual na buhay. Ayun po. So, purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Jervin at sa mga pastors ng Valley of Praise na naging katuwang po natin palagi sa gawain na ito, no? Kumbaga mayroon mang nawala pero mayroon dinalit, hindi lang isa kundi hindi tatlo po. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Ano po? Kasi Amen. hindi po natin wala po in-expect minsan yung mga nangyayari, no? Kung bakit niya pinapahintulutan na mangyayari sa buhay natin, siya lang po ang nakakabatid at siya lang po ang kita kung ano man po ang dapat sa atin. Ika nga po sa mga, kumbaga sa magulang or sa ina, mothers knows best, no? Kaya si Lord lang po ang nakakaalam or nakakabatid ng pinakamabuti, hindi lang mabuti, kundi pinaka, para sa buhay natin, para sa buhay ng bawat isa. Kaya, praise the Lord. At nawa po may natutunan po ang lahat, ang mga nakikinig at na mga manunood at manunood pa, lalo na rin po sa ating FB page dahil ito po ay ating dadalhin doon po sa ating Facebook page after ng ating programa. At syempre po, maraming salamat din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating gawain na ito, lalo na po sa ating mga kapatid na pastor na palagi pong nandito or naririto para sa gawain na ito. At maraming salamat po sa Valley of Praise family. God bless po sa Valley of Praise. God bless, God bless din po sa mga pastors at syempre lalo na po sa ating ginamit ng ating Panginoon, ang si Pastor Jervin Enriquez. Maraming salamat po, Pastor Jervin. Salamat po. See you po Tuloy sa po ating tayo. next. Yes po, see you sa ating next episode ng ating Opo. Night Live Devotion. Naka-ano na po tayo, 37 na episode. No? At marami pa Hindi ko rin po tayong- in-expect to mga kapatid kasi akala ko po, sabi ko kasi dati, ako na lang ba kaya o sino sa mga members or tawag dito, officers ng The Blind Unity ang magdadala sa salita ng Diyos. Ngunit datapwat sabi pala ni Lord, huwag kang mag-alala anak, mayroon akong ibibigay sa inyo na mga lingkod ko at aking gagamitin para sa gawain na ito. Thank you, Lord. Thank you, Purihin po Pastor ang Panginoon. Jervin. Thank you At po sa ako'y Valley of palaging Praise. naniniwala na pag po Yes sa po. Panginoon ay natin ginagawa, lagi pong naandyan ang kanyang tulong. Hindi huli Yes po. at lagi pong naandyan ang kanyang paggabay sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Amen. God bless po sa ating lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod. And Yes po.
Gusto ko rin po samantalahin ng pagkakataon, ina-acknowledge ko rin po na yung mga minsan nating nakasama at nakikinig, sabihan nyo lang po kami Yes po. through Sister Mary Ann, and we are willing you to serve, to preach the word for the glory of God. And God bless you. Yes, amen. Ako po'y natutuwa po, no, hindi lang po sa gawain natin na ito, kundi natutuwa po ako dahil muntik na po kasi akong share ko lang, no, saglit, dahil sa mga napagdadaanan po namin or pinagdaanan po, hindi po biro, na alam nyo po, muntik na rin po akong matisod, or sabi nating natisod ako, pero nadapa man ako, sabi ko nga, Lord, kayo po ang bahala sa akin at samahan niyo po ako upang ako po ay patuloy na maging matatag, malakas at matibay, especially po sa aking or sa aming pananampalataya. Yan, at God is good at nagpatuloy at magpapatuloy pa or magpatuloy pa ang gawain na ito hanggat nandito po ako sa mundong ito. Amen. Yan, thank you po sa mga pastors ng Valley of Praise. Talaga namang bless na bless ang The Blind Unity kasi hindi lang isa kundi tatlo po ang mayroon tayong lingkod ng Diyos na willing to serve at willing to share ng Word of God. No? At maraming salamat po muli, Pastor Jervin Enriquez, kila Pastor Ian at Pastor Joji. Salamat po, Sister Miranda. Ayan, thank you po. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. God bless po, Valley of Praise. Thank you po. Ayun po, mga kapatid, sa pananampalataya. Ayun po, narinig nyo na po ang ating katatapos lamang na pagbahagi ni Pastor Jervin sa banal na mensahe ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilig at pagsubaybay sa ating gawain, ang gawain natin na The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Okay po. Bago po tayo, okay, nasaan na ba? Parang Ayun. Ayan. Nawala po ako, sorry po. Ayan, bago po tayo mag-end sa ating programa, pakinggan muna po natin ang isang makalangit na awitin. At dahil po nag-lose connection po yata ang ating isang ginagamit na phone, kaya po ang inyong abang lingkod na lang po ito ulit ang mag-closing song. Ayan, pasensya na po. Paumanhin po sa mga technical errors, no? At di po yan maiwasan, lalo na at nasa online po ang ating activity or ang ating programang ito. Okay po, so tayo po ay makakarinig ng makalangit na awitin mula po sa inyong abang lingkod na ito. Pero bago po, sa ngalan ng aking mga partners sa The Blind Unity Official, ang ating tagapanguna kanina, ang ating The Blind Unity Chairman, none other than Roel Rites Colliantes. Of course, sa kanyang President, Brother Remark Mendoza, Vice President Jigs Martinez Jimenez Martinez.
Siyempre po ang ating secretary, Brother Giancarlo Soperales. At ang inyong abang lingkod na ito, taga-ingat yaman ng Blind Unity. Of course, ang ating auditor, Brother Rolando Cantera. Ang ating mga PIO na masigasig, Brother Vincent, Ryan J. Nepomuceno, and Sister Richelle Vanswell. Ang ating planning manager, Stanley Mark Galag. At yung ating counseling, Brother Erwin Domingo. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na Huwebes para sa ating Night Live Devotion, Lord willing, episode 38. Yan. So, wag nyo pong palampasin at wag po tayong makalimot. Ano po? Mark your calendar para sa petsa na iyon or sa araw na iyon. Huwebes, huwag kalimutan, alas 8 ng gabi, ang ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Ang ating pong makalangit na awitin at pagsundan ng ating The Blind Unity Night Live Devotion outro. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at pinangkin ko. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di ko makayanan maipagtanggol, mamahaling hiyas, higit kong libog mo. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyan ng sin. Ang taong tulad mo di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di ko
nawa'y kamiti. Ikaw lamang Ama, wala na akong hinihiling. Hinihintay ang iyong babalik, Jesus. Ang maghihintay, maghanap ng lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay kung buhay ko, puso't kaluluwa, di ko makayanan maipagkaloob. Amahalias, sigin mo nilubog ang ating dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay kamiin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Lamang wala na akong hinihiling. Lamang wala na iba pa akong hinihiling. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Sabihin mong mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang The Blind Unity Devotion, live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Masusubay po ito sa aming The Blind Unity Facebook page. Upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado, paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo?
Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.